Maagang nagising si George, ngunit dama pa rin niya ang epekto ng alak kagabi. That was hot. Saad niya sa sarili habang sinasapu niya ang kanyang noo at naiisip ang party. Hindi pa man siya makaabot sa kanyang closet ay tumunog ang kanyang cellphone. Sino na naman tumatawag ng ganito kaaga? Inis siyang tanong, pero na matignan niya ang oras sa cellphone ay ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha na tanghali na pala. Marami rin siyang natanggap na mga mensahe. Hello? Bungad niya nang sumagot na ang tawag. This is James, boss. May investor na bigla na lamang nagpa-emergency meeting sa'yo. Informa kaagad nito. Kumunot naman ang kanyang noo. Ngayon lang nangyari to Hindi makapaniwala niya sabi. Nagpaliwanag po ako sa kanya, pero hindi po siya nakinig sa mga sinabi ko. Paliwanag naman ni James. Ayos lang. Pupunta naman ako. Sabihin mo na lang na maghintay sa meeting room. Informa niya dito. Copy, boss. Pagkatapos ng tawag, ay agad na siyang tumungo sa kanyang closet. Agad niyang hinanap ang kanyang paboritong brief, pero ilang beses siyang paghukay sa closet ay wala talaga siyang makita. Nasaan ba yun? Giit ni George sa sarili. Naiinis na rin siya. Dito ko lang nilagay ang brief na yun Hinalungkat pa ni George ang kanyang mga gamit. Pero lumipas sa lamang ang ilang minuto ay wala siyang mahanap na kahit na ano. Sino naman ang kumuha nun? Inis siyang tanong. Napatitig siya sa damit. Inaalala niya ang party kagabi. Hindi na niya suot yun dahil nagbihis siya. Ilang sandali pa ay bigla niya naisip ang CCTV ng kanyang kwarto. Malalaman ko talaga kung sino. Pumasok na si George sa secret room. Nag-log-in na agad siya. Ilang minuto pa ay nalaman na niya. Hindi ko naman pala naiwala. May kumuha pala. Sabi niya. Pero imbis na mainis si George ay napangiti siya. Ikaw pala ang kumuha? Natawa na lamang si George. Nagbiisa siya at pumasok na sa kumpanya. Ilang mahabang minuto ang lumipas ay nasa loob na siya ng kumpanya. Agad din siyang binati ng mga empleyado, pero isa lamang ang gusto niyang makita agad. Boss, nasa meeting room ng investor. Informa ni James na makasalubong na ito sa kanya. Pero hindi niya agad ito pinansin dahil wala sa kanyang harapan ang babaeng gusto niyang makita. May hinahanap po ba kayo? Muling pagsasalita ni James. Doon na siya tumingin dito. Tumikim siya. Where is Athena? Dahil sa kanyang tanong ay nanlaki ang mga mata ni James. Athena po? You mean yung janitress? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango si George na para bang mula lamang sa kanyang lahat. Bakit po? Taka nitong tanong. Nakatingin na ulit si George sa paligid. Mamaya na lamang. Basta sabihin mo sa kanya, hinahanap ko siya. Alanganing tumango sa kanya si James. Humakbang na si George para pumunta na sa meeting room. Ngunit hindi pa man siya makahakbang sa room ay narinig na niya ang boses ni Athena. Sir, tawag dito sa kanya mula sa likuran. Biglang dumapos sa kanyang labi ang nakakalokong ngiti. Unti-unti na siyang lumingon. Na makatagpo na ang kanilang mga mata ay kita niya ang ilang dito. Pinapatawag niyo raw po ako? Nahihiya at naiilang nitong tanong. Oo, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun? Kinatitigan niya ng husto si Athena. Ikaw ba ang kumuha ng brief ko? Ang tanong na yun ang dahilan para manlaki ang mga mata ni Athena. Kumibot din ang bibig nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Maang nitong tanong. Nawala ang brief ko. Ikaw ang alam kong kayang kumuha ng brief ko na yun. Paliwanag niya. Umatras ng kaunti si Athena.
Hindi ko po yung kayang gawin. Tumawa ng mahina si George. Talaga bang hindi mo yan magagawa? May panunuyo sa kanyang boses. Nakiparty lang ako kagabi sa inyo. Hindi ko po yung magagawa dahil may boyfriend naman ako. Pagdadahilan nito. Naikagat ni George ang kanyang labi. Mas lalo lang akong nag-enjoy Sabi niya sa sarili. Paano ko sabihin ko sa'yong, ikaw nga? May proof po ba kayo? Naiilang nitong tanong. Mas lalo mo lang pina-obvious ang lahat. Saad ni George sa kanyang sarili ulit. Paano kung mayroon? Nakita ko sa CCTV ko na ikaw ang pumasok sa kwarto ko habang lasing ako. At hindi lang yun, hinalikan mo pa ako sa labi. Paliwanag ni George. Hindi na natapos si Athena ang sasabihin ay mabilis sa itong umalis. Tumawa na lamang na malakas si George. Ang babaeng talagang yun. Kung hindi lang ako nagkagusto sa'yo, ay baka na-fire ka na. Napakamot na rin siya sa kanyang batok. Na makapasok na siya sa meeting room ay bigla siyang napahinto. Jessa? Hindi siya makapaniwala. Bakit ang tagal mo? Tanong din ang ibinungad nito. Kumibot-kibot ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bakit ganyan ka na lang kung mag-react, George? Anong kala mo sa akin? Multo? Para naman tayong walang pinagsamahan na. Ang boses si Jessa ay para lamang siyang kinukutya. Why are you here? Tanong ni George. Hindi niya inintindi ang mga sinasabi nito. Hindi ba obvious? I am your investor. Paliwanag nito. Sa pagkakataong iyon, gusto na lamang niyang umalis agad. This is wrong. Walang mangyayaring meeting. Imporma ni George dahil sa puntong iyon ay nakaramdam na siya ng galit. Ang bitter mo pa rin, George? Akala ko ba tapos ang lahat? Dahil sa sinabi ni Jessa ay kumulo ang kanyang dugo. Tapos na ang lahat, Jessa. At ayaw ko magkita ulit tayo. Nalinig niya ang tawa nito. I am your investor. The biggest one. You don't want to lose me. Natigilan siya. Kahit naman kasi marami ng pera si George, it is a big help. Wala akong pakialam sa pera mo. Hindi na nahinayaan ni George na makapagsalita pa si Jessa. Agad na siyang umalis sa meeting room. Nagmadali siyang pumasok sa elevator na muling bumalik ang alaala tungkol sa mga nangyari noon. Pero nang tuluyan na siya makapasok at makita kung sino ang babaeng umiiyak, ay nawala ang kanyang galit. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni George kay Athena. Hindi makasagot sa kanya si Athena. Bagus, humihikbi lamang ito. Lapitan ko na lang kaya? Tanong ni George sa sarili, pero nagdadalawang isip siya. Tungkol ba ito kanina? Tanong niya ulit. Noong nakaraang taon lamang na-hire si Athena, kaya alam ni George na hindi pa ito gaanong nasasanay sa kumpanya. Gayunpaman ay nagkagusto na siya dito. Kung tungkol ito kanina, hindi naman ako galit. Sadyang hindi lamang ako makapaniwala. Paliwanag ni George, ngunit hindi pa rin humihinto sa pag-iyak si Athena. Paano ba to? May problema ka ba? I can truly help. Muling pagsasalita ni George. Kapag Juan ay tumingin na sa kanya si Athena. Wala. Dahil sa sagot nito, ay napatitig na lamang si George. Wala? Anong klaseng sagot yan? Wag niyo na lang po akong intindihin. At oo, kinuha ko po ang brief niyo. Sa puntong yun ay hindi alam ni George kung ano ang sasabihin niya. Bagkus, bumukas na lamang ang pinto ng elevator. Aalis na po ako. Paalam ni Athena na walang ningon sa kanya. Talagang nagbigay yon ng kaguluhan sa isipan ni George.
Kahit papaano ay trabahante pa rin siya ni Athena. Ano ba naman kasi ang problema niya? At bakit naman kasi niya kinuha ang brief ko? Hanggang nasa first floor na si George ay hindi pa rin nawala sa kanyang isipan si Athena. Ang mga pangyayari ay bigla bang nagkaroon ng kaguluhan. Kinabukasan ay maagang pumasok si George para kay Athena. He wanted to see her. Ang aga mo yata ngayon, boss. Bungad sa kanya ni James. Napakamot agad siya ng kanyang batok. May gagawin lang na importante. Pagdadahilan ni George. Natawa lamang na mahina si James. Unang beses yang nangyari. Nagbago na. Simpleng sagot niya, kaya gusto na niyang pumasok sa loob. Ano ba talagang gusto mong gawin dito, boss? Alam niyang hindi siya nito titigilan, ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang ngiti. About Athena. May sasabihin lang ako sa kanya. Paliwanag niya. Dahil din sa kanya sinabi ay nanlaki ang mga mata ni James. Unang beses ko rin niyang narinig. Ano ba nangyari sa inyo? Hindi kaya yata normal ngayon? Natigilan si George. Simula noong kinuha ni Athena ang kanyang brief at sabihin niya dito ang ginawa ay talaga nagbago ang lahat. Wala. Wag mo na lang ako pansinin. Talaga nagbago na ako. Pagsisinungaling niya. Kung ganun, hindi na ako mamimilit. I smell something kasi. Panunuyan nito. Ewan ko sa'yo, James. Giit ni George. Akala niya ay aalis sa ito, pero nasa harapan pa ito. May gagawin pa ako. Boss, may party kasi mamaya sa bahay. Baka hindi ka... Hindi na niya pinatapos pa si James. Pupunta ako mamaya. Talaga, boss? Hindi na siya sumagot. Dahil nasa harapan naman sila ng opisina niya, ay agad na siyang pumasok. Ngunit may bigla siyang naalala. Agad siyang bumalik sa labas. James! Tawag niya nang pipindot na sana ito sa elevator. Bakit po? Lumapit ka muna dito. Sigaw niya. Nagmadali naman si James. Papuntay mo mamaya si Athena sa opisina ko. Sige po, sagot ni James. Pero biglang tumunog ang cellphone nito. Napatitig din agad ito kay George. Bakit? Nagtatakang tanong ni George. Nag-text si Athena. Hindi na muna daw siya papasok ngayon. Imporma nito. Biglang nawala ang kasiyahan sa kanyang katawan. Ganoon ba? Sige lang. Malamya niya sagot. Magsasalita pa sana si James ay tinalikuran niya ito. Kinagabihan ay hindi pa rin nawala ang matamlay na katawan ni George. Ayaw niya sanang pumunta sa party ay kinukulit naman siya nito. At ngayon, nasa harapan na siya ng bahay nito, ay ito na mismo ang sumalubong sa kanya. Akala ko talaga hindi ka napupunta, natatawag sabi ni James. Kinukulit mo naman kasi ako. Giit niyang medyo na naiinis. Aba boss, sure akong gugustuhin mo ang party na ito. Lalo pa na nasa loob si Athena. Paliwanag ni James. Dahil sa sinabi nito ay talagang nasiyahan siya. Talaga ba? Tanong niyang gustong manigurado. Kaya lang, lasing na siya. May problema yata. Ano ba kasi nangyari? Tanong nito. Mahabang kwento. Baka dahil sa akin. Paliwanag ni George na siyang pinagsisihan niya. Mayroon nga something sa inyo. Natatawa nitong sabi. Papasok na ako. Iniwan na niya si James dahil alam ni George na may hinihintay pa itong mga bisita. Nang makapasok na siya sa garden ay agad na hinanap ng kanyang mga mata si Athena. Pero hindi siya napaatras, kaya naman may biglang bumangga sa kanya. Oh shit! Mura ni George dahil natapunan din siya ng wine. I'm sorry. Natigilan si George nang marinig niya ang boses na yun. Agad niyang hinarap si Athena. Athena. Bagit ni George sa pangalan nito.
Napatitig sa kanya si Athena. Kitang-kita niya ang kalasingan sa mukha nito. Sir George, tugon nito. Sorry po kasi na-out of balance po ako. Ayos lang. Nauutal ni George dahil napatingin siya sa magandang tanawin sa kanyang harapan. Napakagat na rin siya ng labi dahil sa bakat na cleavage ni Athena. Hindi ko pa talaga sinasadya. Paghingi ulit ito ng kapatawaran, bumaba ang tingin ni George. Napalunok siya ng laway. George saw Athena dress not like this, pero kakaiba ngayon. Ayos lang talaga, Athena. Lasing ka na. Sabi niyang naawa sa kalagayan nito. Hindi po ako lasing. Umatras si Athena na lalayo sana sa kanya pero bigla itong na-out of balance. Mabuti na lang ay nahila niya ito. Ngunit sa puntong yon, si George naman ang na-out of balance. Athena, banggit niya sa pangalan nito. Pareha silang natumba sa damuhan pero ang kanilang pwesto ay kakaiba. Nakapatong sa kanya si Athena. Ayos ka lang ba? Nauutal niya tanong kahit nakapikit si Athena. Ngunit sa puntong nagtama ang kanilang mga mata ay para bang huminto ang oras. They were like two stars colliding each other in most mysterious way. Ang sakit ng puson ko, sabit ni Athena. Naipikit ni George ang kanyang mga mata dahil naramdaman niya ang kanyang pagkalalaki na bigla na lamang naninigas. Agad siyang naalerto. Sorry. Nahihiya niya sabi. He pushed Athena smoothly. Hindi naman makapaniwala si Athena. Sa puntong yun ay talagang nahihiya si George. It's okay. Nauutal din na wika ni Athena. Alam ni George na lasing ito. Hindi ko sinadya ang bagay na yun. Wala na yun. Tugon ni Athena. Paano ba to? Naibulong na lamang ni George sa sarili pero hindi pa rin nawala sa kanyang bibig ang pagkibot. Nais pa rin niyang humingi ng kapatawaran. Boss! Kumalabit sa kanya si James mula sa likuran. Mabuti na lang. Bulong niya sa sarili. James, mabuti na lang dumating ka. Nagtaasan naman ang kilay ni James. May nangyari ba? Parehas silang lumingon kay Athena pero wala na ito doon. Nasaan ng babaeng yun? Nagtakang tanong ni George na natatawa. May naamoy na talaga ako. Natatawang sabi ni James. Lasing si Athena. Imporma ni George. Magkaharap na silang dalawa ni James. Kanina pa nagiinom si Athena kasama ang mga katrabaho namin. Napatango na lamang si George. Concern ka yata sa kanya? Biglang tanong ni James. Kung may kinakain na si George, ay baka nabulunan na siya. Concern na ba yun? Tanong niyang nahihiya. Nagkibit ng balikat si James, nakakaiba naman ang gustong sabihin. Mag-inom na nga lang tayo doon, boss. Hindi na siya sumagot. Sumunod na lamang siya kay James habang ang paningin ay bumabaling sa paligid. Nagbabasakali siyang makita niya si Athena. Makaraan ng isang oras ay nahihilo na si George dahil sa epekto ng alak. Naiihi na rin si George. Excuse me. Paalam niya, tumangulang ang mga lalaking kasama niya. Pumunta siya sa likod ng bahay kung saan ang public comfort room ni na James. Wisit naman na lalaking yun! Natigilan si George nang marinig niya ang boses ni Athena sa likuran ng comfort room. Bakit naman, te? Hindi familiar sa kanya ang boses ng isa pa. Hindi mo ba kami nakita kanina? Bigla na lang ako natumba at nandoon pa talaga siya. Sa puntong yon ay umisli siya para mas lalo niyang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa niyang empleyado. Ano ka ba, te? Mas mabuti na nga yun kasi crush mo siya. At sa mga ikinuwento ba sa akin, talaga may pag-asa na magagusto rin siya sa'yo. Siyempre, gagawin mo talagang mas epektibo. Paliwanag na kausap ni Athena. Te, lasing lang ako.
Baka kung ano pang magagawa ko sa'yo dyan. Hinaan mo yung boses mo. Correct ka naman. Mas gusto ko talaga mapansin niya ako. Biglang mahinang tumawa si George. May tao? Nagulat na tanong ni Athena. Tara na nga. Aalis na sana si George. Ay huli na ang lahat. Nadatnan na siya ni Athena at ni Florence. Sir George? Tanong ni Florence. Ngumiti si George. Yes? Kanina ka pa po ba dyan? Tanong ni Athena na nauutal. Kakarating ko lang. Nagulat nga ako kasi bigla na lamang kay sumulpot mula sa likod ng CR. Pagsisinungaling niya, nakita ni George na nagtinginan ang dalawa. Ganoon po ba? Sige po, alis na kami. Paalam ni Florence. Tumango lang si George. Nagmadaling umalis ang dalawa. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni George. Shit, talagang may gusto sa akin na babaeng yun. Well, hindi naman masama na nagtataguan lang pala kami na feelings sa isa't isa. Masaya niya sabi sa sarili. Kailangan ko na talaga iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Pumasok na siya sa comfort room at nang matapos ay bumalik siya sa table ni na James. Boss, sa'yo muna. Binigyan agad siya ni James ng alak. Kinuha niya ang alak, talagang nahihilo na siya. Hindi naman kasi sanay si George sa inuman. Makaraan pa ang ilang minuto ay hindi na talaga niya kaya. May guest room kayo? Tanong ni George. Nasa second floor, boss. Tugon ni James. Pahinga muna ako saglit at babalik ako dito. Paalam niya. Wala naman naging problema ang mga ito. Nahihilo ay nagmamadali na siyang pumunta sa second floor. May nakalagay na guest room sa itaas ang pinto. Sana walang tao. Bulong ni George sa sarili. Pinihit niya ang doorknob. Ibig sabihin ay walang tao. Na makapasok na siya ay agad niyang nilak ang pintuan. Naghubad ng saplot. Ganito kasi siya kapag nalalasing. Talagang walang ititira na saplot. Ay, ang init. Sambit niya. Sumampa na si George sa kama. Ngunit napahinto siya na maramdaman niya sa kanyang tabi na may isang tao. Nilingon niya ito. Athena? Nauutal niyang tanong. Nakatitig ito sa kanya. Kitang-kita ni George ang kalasingan ng mga mata nito. Pero nanigas siya na biglang hinaplos si Athena ang kanyang muka. Biglang nag-init ang kanyang katawan. Athena. Nasambit na lamang ni George at mas lalo pa siya nagulat sa sumunod na pangyayari. Pumatong sa kanya si Athena. 3 araw ang nakaraan ay hindi pumasok ng kumpanya si George. Nasa bahay lamang siya. Mabuti na lang talaga ikaw ang amo namin. Sabi ni James sa kabilang linya. Araw-araw siyang tinatawagan nito kasi marami nang nakatambak na papeles. Papasok na ako bukas. Imporma naman ni George kahit hindi yun sigurado. Naalala na naman niya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Athena. Sige po, boss. Sabihin ko na lamang sa kanila. Pahiwatig ni James. Pinatay na rin nito ang tawag. Pagkatapos ay tinignan ni George ang panty ni Athena na sinabit niya sa pintuan. Quits sa tayong dalawa. Masayang sabi niya. Saglit pa ay napatitig siya nang maalala na naman ang one-night stand nila ni Athena. That was so hot. Bulong niya sa sarili. Akala ko hindi marunong si Athena sa ganoong mga bagay. Kahit marami siyang iniisip, ay talagang mas nangingibabaw si Athena sa kanyang isipan. Kinahapunan din ay bigla siyang nabulabog na sunod-sunod na may nag-doorbell. Agad siyang lumabas sa bahay. Sino yan? Tanong niya, malaki kasi ang kanyang gate. Ilabas mo ang paborito kong panty! Sigaw nito. Nanlaki ang mga mata ni George nang marinig yun. Athena? Hindi siya makapaniwala. Huwag mo akong maatina-atina dyan. Kahit boss pa kita,
ay kaya kitang bugbugin. Ibigay mo sa akin yan. Muling sigaw nito. Nagpigil si George ng tawa. Wala sa akin ang panty mo. Biglang natahimik si Athena. Ilang sandali ay wala talaga sumagot. Binuksan na ni George ang kanyang gate. Natawa na lamang siya dahil wala na si Athena. Ang babaeng talagang yun. Bumalik siya sa loob na natatawa. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa kumpanya. Agad niyang pinirmahan ang mga papeles. Ilang minuto ang lumipas ay may malakas sa kumatok. Nangunot ang kanyang noo. Isa lamang ang kanyang iniisip. Pasok! Nang bumukas na ang pinto ay nakita niya si Athena. Nakakunot ang noo. Ang aga mo yata ngayon. Tanong ni George na sa puntong yon ay gusto niyang kulitin ito. Gusto ko pong kunin ang panty ko. Bugad ito. Natigila si George pero hindi nawala sa kanyang labi ang ngiti. Wala nga sa akin na panty mo. Mahinahon niyang pagsisinungaling. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Athena. Hanggang sa kinatitigan siya nito nang nakakatakot. Easy ka lang dyan. I really don't have your underwear. Ano naman ang gagawin ko doon? Tanong niyang nakangiti. Mas lalo lang naging Amazona ang mukha ni Athena. Alam kong kinuha mo ang panty ko. Matapos sa may nangyari sa atin. Napatayo na lamang si George. Nagsasalita na sana siya ay biglang may kinuha sa bulsa si Athena. Heto, inihagis ito sa kanyang harapan ang pif niya. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari pero nakangiti pa rin siya. Aba, may balak ka pala talagang ibalik yan. Tapos mo na bang amuyin? Pangaasar ni George. Napamewang si Athena. Ibigay mo na sa akin ang panty ko. Kahit boss siya nito ay para talagang wala itong kinatatakutan. Wala nga sa akin. Mahinahon pa rin siya. Ngunit lumapit si Athena sa kanya. Kung ganoon po, pakipirmahan mo na lang po ang resignation letter ko. Mamaya ko po yan ipapasa. Tumalikod agad si Athena. Si George naman ay naiwan na parang lumutang sa kawalan. Oh, I am being challenged. Sambit niya na nakangisi. Kinuha ni George ang kanyang cellphone sa bulsa. Tumawag siya sa kanyang maid. Mia, pakikuha ng panty na nakalagay sa likuran ng pintuan ko. Ibigay mo kay Cardo at pakibilisan. Imporma niya na masagot agad ni Mia ang kanyang tawag. Noted po, sir. Tugon nito. Napangiti na lamang si George. Ilang saglit lamang din ay bigla siyang nabulabog nang pumasok si James. Umiiyak si Athena. Imporma nito. Nagtaasan ng kanyang mga kilay. Bakit? Tanong naman ni George kahit alam niyang tungkol yon kanina. Magre-resign na daw siya. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Paliwanag nito. Napabuntong hininga si George. Mahabang kwento, James. Pero ako na ang bahala. Tumango si James. Umalis na rin ito. Nang makaalis na si James, ay tumingin muna siya sa kanyang cellphone. Nag-text sa kanya si Cardo. Agad siyang pumunta sa parking lot. Nang nasa parking lot na siya, ay kinuha na niya agad ang panty. Salamat, Cardo. Na makabalik siya sa opisina, ay pinatawag niya si James. Ano pong papagawa niyo pa sa akin? Tanong nito na makapasok na. Sabihin mo kay Athena na papuntahin ko na siya dito para makapag-resign na siya. Mahinahon lamang ang kanyang boses. Naging matamlay naman ang mukha ni James nang sabihin ngayon. Totoo po ba yan, boss? Tumango si George. Sige na, papuntahin mo na dito si Athena. Agad na umalis si James. Ilang minuto ang lumipas ay kasama na nito si Athena. Tumayo na rin siya para humarap dito. James, iwan mo muna kami. Imporma niya dito. Nang makaalis na si James ay agad siyang tumingin kay Athena.
Are you sure you want to resign? Tanong niya mahinahon, but he wanted Athena to hug him. Sa mga araw na dumaan kasi ay mas lalo lamang na lumalalim ang kanyang pagmamahal dito. Oh, bago pa man maituloy nito ang isasagot ay kinuha niya ang bag na pinaglalagyan ng panty. Here. I'm sorry kung kinuha ko yan. It sounds weird pero gusto ko lang din naman makaganti sa'yo. Saad niyang mas gustong sabihin na mahal niya si Athena. Kahit na magre-resign pa rin ako. Saad nito sa nauutal na boses. He was not expecting that. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ko hayaang mangyari yan. Giit ni George. Para saan pa? Anong para saan pa, Athena? Tumalikod si Athena sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. But George did not want to end it like this. Bago pa man makahakbang si Athena, ay nagsalita na siya agad. Mahal kita, Athena. I know it is something that anybody from this company that they will think it is impossible. But I am honest with you. Si George mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Unti-unting lumingon sa kanya si Athena. Mahal mo ko? Tumango siya. Sobrang mahal kita, Athena. Hindi mo ba nararamdaman yun? Napayuko ito. Akala ko kasi pinaglalaruan mo lang ako. Doon na naramdaman ni George na dapat siyang lumapit. Nang makalapit na siya, ay hinayaan siya nitong hawakan ang kamay. I am not kidding, Athena. Yes, it sounds like I am playing, but you are wrong. Paliwanag niya. Hindi makapaniwala si George na nangyayari ang bagay ni ito sa kanilang dalawa. Sandali rin ay kusang bumitiw ang kamay ni Athena na parang natatakot. Hindi tayo pwede, sir. Amo kita. Empleyado lamang ako. At saka, baka nalilito lang din ako sa nararamdaman ko. Natawa ng mahina si George. Alam kong mahal mo ko, Athena. I understand the way you look at me from afar. Nakikita kita. Noong nagpa-party si James, narinig ko ang usapan ninyo. Hindi. Mali ang lahat ng ito. Pero mabilis sa hinaplo si George ang magkapila ang pisngi ni Athena at hinalikan niya ito. Pagkatapos noon ay agad siyang nagsalita. May nangyari sa ating dalawa. Hindi pa ba sapat yung sayo? Why not we try to work on this kind of feelings? Kailangan pa ba nating magtaguan ng feelings, Athena? Dahil sa kanya sinabi ay natahimik ito. Natatakot ako, sir. Just call me by my name, Athena. It was the sweet voice he spoke. Minsan, kailangan din natin sumugal sa mga bagay na kinakatakutan natin. Ako, susugal ako sa pag-ibig. I will let these feelings be my way to achieve pure joy. At gusto ko na ikaw ang dahilan nun, Athena. George, ang tanging nasabi ni Athena. Pero kahit ganoon lamang ay para bang maraming emosyon at salita na ang katumbas nun. Hinalikan ni George ulit si Athena at sandali pa ay mas lumalalim ang halika na yon. Sa ikalawang pagkakataon, may nangyari sa kanilang dalawa. Isang linggo na ang lumipas ay talagang nagbago ang buhay ni George. He liked to be with Athena. May trabaho ka ba ngayon? Tanong ni George kay Athena. May dala itong map. Mayroon. Hindi naman pwedeng nawala akong gagawin. Saad nitong natawa. Well, pwede naman yun. Ang lakas mo kaya sa akin. Tugon naman ni George. Lumapit siya kay Athena. Kapag kuwan ay hinalikan niya ito sa labi. Kukunin kita sa inyo mamayang gabi. May pupuntahan tayo. Imporma niya. Napatitig lang sa kanya si Athena. Simula kasi noong niligawan niya si Athena, walang araw na hindi niya ito sinusurpresa ng kung ano-ano.
Gusto ni George na kahit sa kanyang paliligaw ay todo bigay na siya. Parati na lang talagang ikaw ang ma-effort sa atin. Nahihiyang sabi nito. Hinawakan naman niya ang pisngi nito at ngumiti. Huwag mo nang intindihin ang gusto kong ibigay at iparamdam sa'yo. Ganito ako kapag mahal na mahal kong isang tao. At ikaw naman, huwag mo kong tanggihan. Sabi niya. Ngumiti na sa wakas si Athena. O sige na nga. Aalis na rin ako kasi may gagawin pa ako. Dito ka na lang. Mas gusto ko kasi na makita ka oras-oras. Ang OA mo naman, George. Giit nito pero kinikilig. Natawa si George. Huwag ka na lang umalis kasi magkukwentuhan na lamang tayo. Ano naman ang pagkukwentuhan natin? Natatawan tanong nito. Umupo ka muna dito. Ayaw niya. Agad na pinaupo ni George si Athena. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang boss ko ay nanliligaw sa akin. At hindi lang talaga simpleng ligaw lang. Mahinahong sambit ni Athena. Natigilan si George. Ayaw mo ba? May sinabi ba ako? Hindi lang talaga ako makapaniwala. Baka nga, isang panaginip lamang ito. Tumayo si George dahil nakaupo si Athena ay nasa harapan siya nito. Ang dami nating kailangang gawin. Pero, isa-isa lang muna. Kaya next week, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Dahil sa kanya sinabi, ay napatayo si Athena. Talaga? Baka hindi ako gusto ng mga magulang mo. Mahinang ngumiti si George. Alam nila kung sino ang babaeng gusto kong ipakilala sa kanila. They are excited actually. Hindi na nakasagot si Athena. Noong pinakilala mo ko sa mga magulang mo, akala ko talaga tatagain na ako ng papa mo. Noong nakaraang araw lang kasi ay agad siyang pinakilala nito. Hinatid pa naman ni George si Athena sa bahay nito kaya napakilala na agad siya nang wala sa oras. Hindi ka naman kasi agad umalis. Nahuli pa tayo nagkalikan. Nahihiyang sabi nito. Pero ang saya ko noon. Saad niyan tumingin na ni sa lamesa. Ano pala gusto mo? I will make you drinks. Gusto ko ng juice. May juice ka? Kaswal nitong tanong. Ngumiti si George. Mabuti na rin na hindi ito naiilang sa kanya. Ganito nga siguro kapag totoo ang pinapakita mong pagmamahal sa isang tao. Lahat ng gusto mong inumin ay nasa ref at lamesa. Imporma niya dito. Lumapit na siya. Sumunod naman sa kanya si Athena. Ngunit magtitimpla na sana si George ay nabulabog sila nang biglang pumasok si James. Emergency meeting! Imporma nito. Tumingin muna siya kay Athena bago muling tumingin kay James. Cancel the meeting. Wika niya. Mas importante sa kanya ang panahon na kasama niya si Athena. No! Pumunta ka doon, George. Tagsasalita ni Athena. Boss, malaking pera ang nawala sa ating kumpanya. Hanggang ngayon na hindi pa rin makita kung ano ang dahilan. Dahil sa sinabi ni James, ay para ba kung anong malakas na bell ang tumunog sa kanyang tenga. Ano? Doon lamang siya nakapag-react. Lumingon siya kay Athena na ngayon na hindi rin makapaniwala. Athena, dito ka muna. Pupunta lamang ako sa meeting. Nagmadali na siya. Walang ibang sinabi si Athena. Na makalabas na sila ni James sa opisina ay doon na siya nagsalita. Ano bang pinagagawa ng committee ng audit? Tanong niyang naiinis na. Yun nga ang tinatrabaho nila ngayon. Kahapon lamang po ay maayos naman daw ang sistema ng lahat. Ang pera din ay ganoon. Pero nitong araw na ito ay talagang biglang may nagbago. Ngayon lamang ito nangyari. Naiinis na siya. Nang nasarapan na sila ng meeting room ay nakita niya ang iba't ibang manager, empleyado na mas mataas sa ranggo sa kanyang kumpanya. Ano ba nangyari sa pera? Yun ang kanyang bungad sa lahat.
Nagtinginan ang mga ito. Isa sa agad niyang tinignan ay si Marco. Mr. Marco Garcia, please report the problem. Singhal niya dito. Sa puntong yon ay hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Agad naman na tumayo si Garcia. Umupo siya. Malaki po ang problema natin. Panimula nito. In pa lamang ay talagang nagkaroon na ng matinding tensyon sa buong silid. Please say it all. The complete details. Imporma niya. Nagsimula na si Garcia. At nang malapit ay itong matapos, ay natigilan siya sa huli nitong sinabi. Nakita namin na nag-withdraw si Athena ng 20 million sa bangko. Eksakto sa perang nawala ng kumpanya. Imporma ni Garcia. Napatayo si George. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi yan mangyayari. Magpa-imbestiga ako. Saad niyang magkahalo na ang nararamdaman. Walang pasabi ay umalis siya ng meeting room. Muli siyang pumasok sa opisina pero wala na doon si Athena. Athena? Tawag niya sa pangalan nito. Napaisip siya sa mga sinabi ni Garcia. Lumapit siya sa lamesa dahil may nakita siyang isang malaking papel na may nakasulat. Binasa niya ito. I'm sorry, George. Basa ni George. Napasampal si George sa kanyang noo. Kumabog na mabilis ang kanyang dibdib. Hindi ako naniniwala na magagawa mo ito sa akin, Athena! Singhal niya. Nagmadali siyang umalis sa kumpanya. Pinuntahan niya ang bahay ni Athena. Kahit mahirap kayo, alam ko na hindi mo ito magagawa. Nang nasabay na siya ni Athena, ay nagdalawang isip pa si George na pumasok. Alam kong hindi mo magagawa ang magnakaw ng pera, Athena. Iyon ang kanyang muling pagsasalita habang nasa loob ng kotse. Bumuntong hininga na muna siya bago lumabas. Nang malapit na siya sa bahay, ay sumalubong sa kanya ang papa ni Athena. Nandito po ba si Athena? Tanong ni George sa papa ni Athena. May problema ba? Umuwi na lang bigla ang anak ko na umiiyak. Saad nito sa boses na parang hindi makikinig sa sasabihin ni George. Napabuntong hininga si George. Hindi lamang po pagkakaintindihan. Maaari po ba akong pumasok? Tumango naman agad ito. Hindi na nagpatumpik pa si George. Sumalubong din sa kanya ang mama ni Athena. Nasa loob ng kwarto. Imporma nito, agad na animoy alam na agad kung sino ang kanyang pakay. Humarap na agad si George sa kwarto. Kumatok siya. Athena, si George ito. Mag-usap tayo. Tungkol ito sa problema. Ngunit narinig na lamang niya ang iyak ni Athena. Patawarin mo ko, George. Hindi ko naman din talaga gagawin. Pero nakikipit na lang ako. Nahihirapan itong paliwanag. Napabuntong hininga ulit si George. Alam kong hindi mo yung magagawa nang wala kang malalim na dahilan. Hindi ako galit sa'yo. Harapin mo ko at pag-usapan natin to. Mahinaw ng kanyang boses. George loves her. Kung ano man ang dahilan ni Athena, ay talagang pakikinggan niya. George, patawad talaga. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Hindi ko kayang humarap sa'yo. Sobra akong nahihiya. Muling pagsasalita nito na para bang kinakapos ng hininga. Athena, ang gusto kong mangyari ay sabihin mo sa akin ang lahat. Makikinig ako sa'yo. I will promise na hindi ako magagalit. Wika niya habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sandali pa ay unti-unti nang bumukas ang pintuan. Hindi pa man nakalabas ang tuluyan si Athena ay mabilis niya itong niyakap. Malakas na umiyak si Athena. George caressed her back. Ayos lang. Naiintindihan ko. Kung may problema ka, sabihin mo na sa akin.
I will listen to you. Mahinahon niyang paliwanag. Napag-utusan lamang ako, George. Tulungan mo ko. Bulong lamang yun ni Athena. Dahil din sa sinabi nito ay nanigas ang kanyang buong katawan. Matagal siya bago makapagsalita ulit. Wala akong magawa sa mga panahon na yun, George. Kinipit niya ako. Muling imporma nito sa boses na gumagaralgal. Humiwalay siya sa pagkayakap kay Athena. Sabihin mo sa akin kung sino siya, Athena. Mananagot siya sa akin. Pinilit ni George ang sarili na hindi mailabas ang galit. Baka may gawin siyang masama sa akin, George. Baka madamay ang pamilya ko. Natatakot itong magpaliwanag. Hinawakan ni George ang magkabila ang pisngi nito. Ako ang bahala. You will be safe in my arms, Athena. Tumango ng alanganin si Athena. Kapagkuan ay hinalikan ni George si Athena sa labi. Pagkatapos din ay nagsalita na si Athena. Si Jessa, simpleng wika nito. Wala agad na lumabas sa salita sa bibig ni George, para bang huminto ang mundo. Ang babaeng yun. Kumikibot ang kanyang labi ng ilang minuto nang lumipas. Patawarin mo ko sa nagawa ko, George. Naramdaman niyang luluhod na sana ito ay pinigilan niya si Athena. Wala kang kasalanan, okay? Ako na ang bahala. Sa ngayon, sabihin mo sa pamilya mo na aalis kayo dito. Pupunta kayo sa binili kong bahay para sa'yo. At saka, maghintay lamang kayo dito sa susundo sa inyo. Mahabang paliwanag niya kay Athena. Nanlaki lamang ang mga mata nito. Bago siya umalis ay hinalikan niya si Athena sa labi. Pupuntahan ko kayo doon kapag naging maayos ang lahat. Paalam ni George. Aalis na sana si George ay natigilan siya nang biglang hinawakan siya ni Athena at kusa itong humalik sa kanya. At dala ang halik na yon ay umalis si George na may ngiti sa kanyang puso. Isang linggo ang nakalipas ay naging mabuti naman ang takbo ng relasyon nilang dalawa. Wala nang hihilingin pa si George kundi ang maibigay niya ang lahat para kay Athena. Ang aga mo yata ngayon nagising. Bungad ni George. Nadatnan niyang nagkakape si Athena sa hardin. Nang makalingon ito sa kanya ay agad niya itong humalik. Ngumiti ito pagkatapos. Nagmumuni-muni lamang ako. Tugon nito. Ano naman ang mga naiisip mo? Tanong niyang nakangiti. Tungkol sa buhay ko ngayon. Hindi ako makapaniwala. Nagigising na lamang ako isang araw na ganito na kaganda ang bahay namin. Paliwanag nito. Hindi nagsalita si George. Mula likuran ay kanyang niyakap si Athena. Humalik siya sa batok nito. I love you so much, Athena. Kaya kong ibigay sa iyo ang mga bagay na kahit hindi mo man hihilingin sa akin. Paliwanag niya. Natawa si Athena ng mahina. George, mahal mo ba talaga ako? Si George naman ang natawa. Yes, sweetheart. Hindi ko pa ba nasabi sa iyo? Seryoso nga. Humiwalay ito sa kanyang yakap pero humarap din. Ang bilis lang kasi ng panahon. Tignan mo oh. Nandito na tayo na para bang ang tagal na natin. Ganito ako kapag mahal kong isang tao. And take note, ikaw ang kauna-unahang babaeng minahal ko na sobra. Paliwanag niya. Kahit marami kang ex? Tanong ni Athena para bang may gustong sabihin. Hindi. Ikaw ang una kong girlfriend, Athena. Ganito ako magmahal. Ibig sabihin, ay ganito ako sa pamilya ko. Paliwanag naman niya. Hindi siya nagsisinungaling. Athena was his first official girlfriend. Aswerte ko naman sa'yo. Masayang sambit nito. Hinawakan ni George ang magkabila ang kamay ni Athena. Ako dapat ang nagsasabi niya sa'yo. Simula noong nag-apply ka sa aking kumpanya,
ay talagang binago mo ang buhay ko. Hindi ko alam ang tungkol dyan na. Baka binabola mo lang ako. Kinurot na ni George ng pisngi si Athena. Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako? Mahal kita, Athena. Ngumisi si Athena. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Akala ko magiging hallucination ko na lang ang magagusto ka sa akin, George. Nahihiya lamang ako noong una. Pero dahil sa mga nangyari, handa na ako. George, thank you for loving me. Saad ni Athena. Hindi lang ito ang kaya kong ibigay sa iyo, Athena. I promise you that. Pangako niya. Nag-usang yumakap si Athena sa kanya. Kumalas si Athena na makaraan na ang ilang minuto. Nga pala, kamusta ang problema mo kay Jessa? Tanong ni Athena. Napabuntong hininga si George. Naging maayos sa ang lahat. 3 kaso ang sinampa ko sa kanya. Hindi na siya makakalabas na sa presinto. Ayaw mo ba siyang patawarin? Mahinahong boses ni Athena. Napatitig na lamang siya. Isa si Jessa sa iniiwasan kong tao. Ayaw ko talaga na mapalapit ka sa kanya. Dahil marami siyang kayang gawin. Marami na siyang nagawang kasalanan sa akin, Athena. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Sandali pa ay humawak sa kanyang braso si Athena. Naiintindihan kita, George. Ngumiti si George. Ilang minuto nilang pinagmasdan ang mga bulaklak. Sandali rin ay tumunog ang kanyang cellphone. Let me answer this. Paalam niya kay Athena. Hindi na nagsalita si Athena dahil ngumiti lamang ito sa kanya. Hello, Cardo? Tanong ni George agad. Sir, kailangan ka po namin. Ang mama niya po ay nasa ospital. Imporma ni Cardo. Napatingin agad si George kay Athena. Doon lang siya nakaramdam ng kaba. May sakit kasi sa puso ang kanyang mama. Text mo sa akin ang address. Imporma ni George. Siya kanya pinatay ang tawag. Nagmadali siyang lumapit kay Athena. Kailangan ko muna umalis, sweetheart. Nahihirapan siyang sabihin ng kung ano man ang dahilan. Ayaw ni George na mag-alala pa si Athena. Ano ba nangyari, George? Bakit parang balisa ka? Sunod-sunod ditong tanong. Natigilan na lamang si George. Napabuntong hininga siya. My mom. Inatake na naman siya sa puso. Hindi agad nakasagot si Athena. Nakita ni George ang pag-aalala nito. You need to go, George. Saad nito na makaraan ng ilang segundo. Humalik muna siya dito. Babalitaan agad kita. Nagmadali na siyang umalis. Dahil medyo malayong ospital ay kinakabahan na si George. At sa wakas ay nasa ospital na siya makaraan ng 1 oras. Nang malaman na niya ang impormasyon ay agad na siyang pumunta sa room. Nasaan ang mama? Kinakabahan niyang tanong kay Cardo. Inaasikaso pa ng mga doktor. Imporma nito. Nang marinig ni George yun ay hindi na niya napigilan ng kanyang mga luha. He really loves his mom. Walang makakatumbas nun at ayaw niyang mawala ito. Ilang minuto ang lumipas ay nakita niya ang 2 doktor na lumabas ng room. Dok, kamusta po ang pasyente? Tanong niya agad. Balisang-balisa si George. Ngunit sa nakikita niyang expression sa mga mata ng 2 doktor ay talagang gumuho ang kanyang mundo. We did our best, but the patient is too weak. Imporma ng babaeng doktor. Napaluhod na lamang si George. No! Sigaw niya. Naramdaman niyang hinaplo si Cardo ang kanyang likuran. Please excuse us. Paalam ng doktor. Walang ibang nagawa si George kundi ang manatiling nakaluhod. Hindi ito maaari. Cardo, sabi mo sa akin na buhay pa ang mama ko. Hiyaw niya ulit. Nanahimik lamang si George. Sandali pa ay tumayo siya at pumasok na sa loob. Mom. Kitang-kita niya ang mukha ng kanyang mama na wala ng buhay.
I'm sorry kung wala ako sa tabi noong kailangan mo ko. I'm so sorry. Umagos sa umagos ang kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mama at hinalikan ito sa noo. I love you so much, Mom. May hirapan niyang bulong. Dahil hindi niya kayang tignan ng kanyang ina ng matagal, ay agad naman siya lumabas ng room. Nagulat si George nang makita niya si Athena. Hindi na ito nagsalita pa. Nagmadaling lumapit sa kanya si Athena. I'm sorry for your loss. Bulong nito. Naninigas lamang ang buong katawan ni George. He was like being cut off life. Magpahinga ka muna, George. Wika ulit ni Athena. Hinaplos nito ang kanyang kamay. Alam ni George na para yun sa kanyang pagkalma. Hinila din siya nito para maupo sa bench. Wala na ang mama ko. Naibulong na lamang niya. Hinayaan siya ni Athena na sumandal sa balikat ito. Ang kamay ni Athena ay nagpatuloy sa paghaplos ng kanyang kamay. Magiging maayos din ang lahat. Iyon lamang ang huling narinig ni George. Hindi niya alam kung bakit sa puntong yun ay biglang nawala ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. 3 araw nang nakalipas. Hindi alam ni George kung paano niya babawiin ang lakas dahil talagang nawala ang kanyang saya. George, kumain ka muna, imporma ni Athena. Nakahiga lamang siya sa kanyang kama habang patuloy na umiiyak. Mabuti na lang talaga ay hindi siya iniwanan ni Athena. Huwag kang magpagutom, George. Sige ka, baka magalit sa iyo ang mama mo niyan. Wika pa nito. Nagpunas ang luha si George. Hindi na babalik ang mama ko. Paano na ako nito? George, nandito ako. Ako ang bahala sa iyo. Hindi man ako katulad ng mama mo. Hindi ko man kayang ibigay ang pagmamahal na kaya ng mama mo. Ay nandito ako. Mahinahon ang boses si Athena. Muling tumulo ang mga luha ni George. Gusto kong bumalik si mama. Gusto ko siyang mayakap ulit. Malungkot niya sabi. Narinig ni George ang pagbuntong hininga ni Athena. George, naiintindihan kita. Niyakap siya nito, ngunit bigla siyang lumayo dito. Gusto ko munang mapag-isa. Mahina niya sabi. Muling bumuntong hininga si Athena na para bang susukuan na siya. Babalik ako mamaya Sana kumain ka na para may lakas ka na. Paliwanag niya. Hindi na siya sumagot pa. Ilang sandali pang lumipas ay hindi na niya naramdaman si Athena. Mom. Saad niyang umaagos pa rin ang kanyang mga luha. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Naramdaman niya ang mabigat na yakap ni Athena. Gising ka na, George? Tanong ni Athena na magising din ito. Hindi siya sumagot. Kitang-kita niya ang mugtok na mga mata ni Athena. Athena, magpahinga ka muna. Sambit ni George. Ngumiti lamang ito at tumingin sa kanya na may pagmamahal. Maayos sa bang kalagayan mo? Handa ka na bang makita ang mama mo? Sunod-sunod itong tanong. Hindi siya agad sumagot, bagkus ay bumuntong hininga lamang siya. Isang buong gabi niyang nilabas ang kanyang pighati at galit. At ngayon, para bang nag-iba na ang ihip ng hangin. Magiging maayos din ako. Tanging sagot niya. Lumapit ang mukha ni Athena sa kanya, ngunit bigla siyang umalis. Pupunta na ako sa labas. Imporma niya. Nanlaki ang mga mata ni Athena, pero nawala rin yon. Lumabas na si George na para bang hindi niya alam kung nasaan na siya. Sir! Si Miyang sumalubong sa kanya. Hindi rin niya ito sinagot. Lumapit na siya sa kabaong. Nang matignan na niya ang mukha ng kanyang ina, ay doon na ulit siya muling naiyak. She is so pretty, sabi ni Athena na bigla na lamang tumabi sa kanya. Kumapit din ito sa kanyang braso.
She is. Thank you for doing everything, Athena. Pagbigay niya ng pasasalamat. Walang anuman, George. Nandito lamang ako para sa'yo. Tugon nito. Nilingon niya ito at ngumiti siya. Mabuti na lang talaga nandyan ka. I'm sorry kung medyo nagpasaway ako sa'yo. Paghingi naman niya ng kapatawaran. Ngumiti ng mahinahon si Athena. Naiintindihan kita, George. Hinawakan na niya ng kusang kamay ni Athena. Mahigpit yun. Isang pahiwatig na ayaw niyang mawala ito sa kanyang tabi. Isang buwan na ang lumipas simula noong nawala ang magulang ni George. He was still adjusting. Gayunpaman na hindi yun naging madali. Mabuti na rin nandyan sa kanyang tabi si Athena. Good morning, sweetheart. Bati ni Athena na makapasok na siya sa kusina. Lumapit ito sa kanya para humalik. Ang bango naman ng niluto mo. Masaya niyang bati. Para naman mas may gana kang magtrabaho. Masaya ding tugon ni Athena. Kinurot niya ang pisngi nito. May sorpresa ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Athena. Talaga? Ngayon ko na ba yung malalaman? Tanong agad nitong excited na. Malapad ang kanyang ngiti at hinalikan ito sa noo. Pupunta tayo sa beach. Imporma ni George. Hindi makapagpigil si Athena ng kasiyahan pero bigla itong tumahimik. Ayos ka na ba talaga? Tanong nito. Tumango si George. I move on, sweetheart. Unti-unti na ako nasanay. Depensa naman niya. Biglang kusa siyang hinalikan ni Athena sa labi at yumakap na ito sa kanya. Pagkatapos nun ay nagsalita ito. Pinapangako ko sa iyo na nandito lamang ako parati sa tabi mo, George. Hindi kita iiwanan. Pangako nito. Siya naman ang humalik dito. Promise? Ngumiti si Athena. Promise. Pagkatapos nun ay agad na silang kumain. Kinahapunan ay pumunta na sila sa beach na malapit lamang sa kanilang bahay. Ang ganda naman dito. Ngayon ko lang talaga napuntahan ito. Masayang sabi ni Athena. Nakatingin lamang si George sa malawak na karagatan bago siya sumagot kay Athena. This is my mom's favorite place. Sambit niya. Napatingin sa kanya si Athena. Ang ganda dito, George. She has a good taste when it comes to places. I agree. Sa lahat na napuntahan ko, siya ang parati kong tinatanong kung maganda ba doon. Paliwanag naman niya. You miss your mom. Mahinahong sabi ni Athena at yumakap na ito sa kanya. Hindi na pinigilan ni George ang kanyang mga luha. Mabilis din naman niya yung pinunasan. Ngunit hindi siya sumagot kay Athena. Mas lalo niyang naramdaman ang mahigpit na yakap ni Athena. Sa buhay talaga natin, walang panahon na hindi natin maramdaman ng kalungkutan o pikati. Normal lamang yun. Balanse lang kasi ang mundo. Hindi parating may kasiyahan. Kaya kahit ayaw man nating maranasan ng kalungkutan, ay talagang mangyayari ito. Mahaba at mahinahong sambit ni Athena. Nagpunas si George ng luha. Kung pwede lang piliin na maging masaya parate. Yan din ang gusto ko eh. Why God is making us like this? Siguro ito nga talaga ang lahat. Walang hindi dapat balanse. We can be too imperfect. Tugon nito. Kaya hanggang may panahon pa tayo maging masaya kasamang ating pamilya, gagawin natin to. Wala tayong dapat panahon na sasayangin. Nasayang sambit ni George. Naging tahimik sila ng ilang mga sandali. Unti-unti rin ay binunot na ni George ang kanyang dalawa na maliit na box. Sweetheart, bulong niya. Humiwalay si Athena sa yakap. Ngumiti siya at hinalikan ito sa noo. Unti-unti niyang ipinakita ang box sa maliit. Ito ang sorpresa ko sa iyo. Saad ni George. Napatakip ng bibig si Athena. Are you serious? Hindi siya sumagot, bagkus ay binuksan na niya ang box.
A necklace? Masaya at hindi makapaniwalang sabi ni Athena. Ngumiti si George. This is a gift for my mom. Sa'yo ko daw ibigay, sabi niya. Dahil gusto niyang ikaw na ang mapapangasawa ko. Galing pa yan sa lola ko. Nakita ni George ang pag-iyak ni Athena. Hindi ako makapaniwala. Pinanasan niya ang luha nito. Gustong gusto ka ni mama, sweetheart. She really does. Parati kitang kinukwento sa kanya. At kahit ano pa man ang estado mo sa buhay, talaga sinabi pa niya na tulungan kitang umangat sa buhay. Paliwanag ni George. Yumakap na lamang si Athena sa kanya habang humahagulhol. I can't believe that she gifted me with that priceless necklace. Nahihirapan itong sabi. Sayang lang dahil hindi niya makikita na suot mo ito. Masaya niyang sambit. Alam kong masaya siya ngayon. Hindi ko talaga sasayangin ang binigay niya na necklace sa ito. Pangako ni Athena. Humiwalay na ito sa pagyakap sa kanya. Tumalikod ka. Utos si George. Mabilis niyang isinabit sa leg ni Athena ang necklace. Bagay ba sa akin? Tanong ni Athena na hindi mawalang kasiyahan. Tumango si George. Tama nga si mama. Sobrang bagay ng bagay sa'yo. Hindi nawala ang ngiti ni George nang makita niya ang necklace ng kanyang mama. Pilit kang pinigilan ng kanyang sarili na hindi umiyak, pero hindi niya napigilan ang luha. Huwag ka nga umiyak, singhal ni Athena. Umiyak na rin ito. Maging masaya na lamang tayo, sambit ni George. Sa puntong yun na hinawakan niyang kamay ni Athena dahil may isa pa siyang gagawin. Athena, hindi ko napapatagalin pa ang lahat ng ito. Panimula niya. Mula sa kabilang bulsa ay kinuha niya ang box na may ring sa loob. George? Athena. Malambing na banggit ni George. You can't. Hindi niya pinatapos magsalita si Athena. Noong una pa sana ito, sweetheart. Pero dahil sa mga nangyari, ay natigil ang plano ko. Muling pagsasalita ni George. Sa puntong yon ay sobrang tahimik ni Athena habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi niya mabasa kung ano ang nasa isip nito. George, mahigpit na hinawakan ni Athena ang kanyang magkabilaang pisngi. Ngumiti si George. Unti-unti ay lumuhod siya. Sweetheart, thank you for loving me. Saad ni George. Nang makaluhod na si George ay nagulat siya sa mga sumunod na ginawa ni Athena. Bigla itong lumayo sa kanya. George, stop. Mahinahon ang boses ito. Sweetheart, ayaw mo ba? Nagtataka, ngunit kinakabahan na tanong ni George. Nakaluhod pa rin siya. Hindi naman sa ganoon. Sobrang bilis lang kasi. Pwede bang palipasin muna natin ang taon na ito? Naipagsumamo ang boses ito. Sa puntong yon ay napayuko na lamang si George. Ganito palang feeling nun. Sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit sandali pa ay lumapit sa kanya si Athena. George, hindi ibig sabihin na kapag ayaw ko ay hindi na kita mahal. Sadyang mabilis lang. Let this relationship be our way to prove it slowly. Ayaw ko muna ang matali. Paliwanag nito. Naintindihan naman niya si Athena. Pinatayo siya nito. Mahal kita, George. Walang kapalit yon. Ikaw pa? Hindi ka pa nakamove on sa pagkawala ng mama mo? Kung hindi pa, dapat yun muna ang focus natin. Muling paliwanag nito. Tumango-tango si George. I'm sorry. Baka nabigla lamang ako sa pangyayari. Hindi sumagot ng salita si Athena. Bagkus ay hinalikan siya nito sa labi ng mapusok. Pagkatapos noon ay doon na ito nagsalita. Ang dami pa nating kailangang gawin bilang magjowa, George. It takes time to engage. Kailangan muna nating kilalanin ang isa't isa sa mga bagay
na unti-unti nating magagawa. Huwag mo rin isipin na hindi kita gustong pakasalan. Mahabang sabi nito. Ngumiti si George na wala sa kanyang katawan ang panghihinayang. Naiintindihan kita, sweetheart. Yumakap sa kanya si Athena. Darating din tayo sa gusto mo. Ngumiti si George. I love you, sweetheart. 3 linggo na ang nakalipas simula noong ni-reject ni Athena ang kanyang proposal. At mula noon, mas lalong naging matatag ang kanilang pagmamahalan. Naging thankful na lamang si George na nangyari iyon dahil naiintindihan na niya ang gustong mangyari ni Athena. They have to enjoy. Saan mo naman ako dadalhin? Masayang tanong ni Athena sa kanya. Nasa loob na sila ng kotse. Malalaman mo rin. Sa puntong yon ay excited na rin si George sa sorpresa niya. Baka iprank mo na naman ako ha? Noon kasing nakaraang linggo ay talagang nagprank si George na naaksidente siya. Pero binigyan lang pala niya ng kotse si Athena. Hindi na. Iba to. Masayang paliwanag ni George. Bumiyahe na sila at tumungo sa pupuntahan. Malapit na ba tayo? Tanong ni Athena, makaraan ng ilang mahabang minuto. Huminto naman si George at kinuha ang piring. Magpiling ka muna. Agad naman yon pinasuot ni George. Kailangan pa ba talaga to? Tanong ni Athena. Mahinang tumawa si George. Surprise ko nga sa'yo. Hindi na umangal si Athena. Umandar ulit ang kotse. Ilang minuto pa ay huminto na ito. Kitang-kita ni George ang karatula sa harapan nila. Andito na ba tayo? Tanong ni Athena. Ngumiti muna si George. Nandito na tayo. Una siyang lumabas ng kotse. Pinagbuksan niya si Athena habang nakapiling pa rin ito. Nang nasa labas na sila, ay unti-unti na niyang kinuha ang piring. Surprise! Itinaas si George ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa gate na may pangalan ni Athena. Athena's Farm. Basa ni Athena nang sa wakas ay makita na nito yon. George! I know. Natatawang sabi ni George. Yumakap sa kanya si Athena. Sobra-sobra na tong binigay mo sa akin. Walang anuman, sweetheart. I want to spoil you. Ito rin kasi ang gusto ni Mama. Paliwanag niya. Kumalas sa yakap si Athena. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang boss ko noon ay boyfriend ko na ngayon. Mahal kasi kita. Tayo kasi ang tinadhana. Masayang tugon ni George. Pero sobrang madami nang binigay mo sa akin, George. Hindi ko alam kung paano ko ito susuklian. Mahinang sabi nito. Humalik si George sa noo ni Athena. You don't have to. Sapat na sa akin ang pagmamahal mo at makita kang nakangiti. Kusang hinalikan siya ni Athena sa labi. Thank you. Tara na. Hinawakan na ni George ang kamay ni Athena. Binuksan niya ang gate at pumungad sa kanila ang madaming bulaklak na talagang nagpapaganda sa daanan. Binili ko ito kasi nabasa ko ang diary mo. Panimula niya nang hindi na makapagsalita si Athena dahil panay labang ang tingin nito sa kapaligiran. Nabasa mo yun? OMG, ang mga kajajayan ko doon! Hindi makapaniwalang sabi ni Athena. Ang jeje mo nga. Natawa si George. Nagpout naman si Athena. High school pa lang kasi ako noon. Mali ko bang nakita mo yun sa box ko? Hindi na nagsalita pa si George. Nag-focus na rin silang dalawa sa pagtitingin-tingin sa paligid. Kinagabihan ay napagdesisyonan ni George na bukas na lamang sila umuwi. Ang ganda ng farm, panimula ni Athena nang nasa hapagkain na sila. Kanina mo pa yung sinasabi sa akin. Tugon naman ni George. Hindi lang ako makamove on dahil sa mga nangyayari sa buhay ko. Pagsasalita nito ulit.
Ilang sandali pa ay natapos na sila. Sa kwarto lang ako. Paalam ni George. Ngunit nang pipihitin na sana niya ang pintuan, ay hinawakan siya ni Athena sa kamay. Let's make love. Saad nito sa mapang-akit na boses. Hindi niya ipagkaila na sa loob ng maraming araw, nagagalaw nila ang isa't isa. And now, George could not resist the temptation. Hindi kita tatanggihan. Wika niya. Ito na rin ang pag-thank you ko sa iyo. Tugon naman ni Athena na kumagat ng labi. Hinila na siya nito papasok sa loob ng kwarto at sa kanilang pagsama sa kama ay ang simula na naman ng kanilang pag-iisang init ng katawan. 1 taon na ang lumipas, walang kasing katulad ang pagmamahalan nilang dalawa. Sa loob ng 1 taon ay sinubok sila ng panahon at mga hamon sa buhay. Muntik pa nga silang magkahiwalay. George! Sigaw ni Athena mula sa kwarto. Nagmadali naman na tumakbo si George. Nagluluto kasi siya para sa kanilang umagahan. Sweetheart, anong nangyari? Nagtataka niyang tanong na makapasok na. Nadatnan niya si Athena na may hawak na pregnancy test. George! Buntis ako! Masaya ang boses ito. Natigilan si George sa balitang yon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Buntis ka? Paninigurado niya. Tumango si Athena habang nakangiti pa rin. Pero baka hindi mo ito gusto. Hindi pa tayo kasal. Iyon ang nasa isip niya. Natigilan si Athena. Ayaw mo ba? Tanong din nito. Napatitig na lamang siya dito. Kasi hindi pa tayo kasal. May anak na agad tayo. Ayos lang yun. We can have it at the same time. Masaya pa rin si Athena. Sa puntong yon ay lumapit siya kay Athena at humalik dito ng mapusok. Magiging ama ako! Masayang sabi ni George na hindi rin makapaniwala. George, magiging isang pamilya na tayo. Tumangutango si George. Kaya sa lalong madaling panahon ay maikasal na tayo. Ngumisi si Athena. Ito ang gusto ko, George. Dahil sa sinabi ni Athena ay nagtaasan ang kanya mga kilay. Ano? Ito, yung bago tayo may ikasal, nakita ko sa iyo na handa ka na magkaroon ng pamilya. Paliwanag dito. Doon lamang na-absorb ni George ang lahat. Hindi siya agad makapagsalita. At nagkamali ako noong tinanggihan kita magpakasal agad. Sabi pa nito, walang ibang ginawa si George kundi ang yakapin si Athena ng mahigpit. Binuhat niya ito at inikot. Magpapakasal na tayo! Sigaw ni George. Nang mailagay niya ulit si Athena sa kamay ay pumunta siya sa cabinet habang nakangiti. Sa wakas ay maisosot mo na itong singsing. Sambit niya. Nang makuha na niya yun ay agad siyang bumalik sa direksyon ni Athena. Si Athena naman ay nakangiti lamang sa kanya. Handa ka na bang maging Mrs. Montefalco? Tanong ni George habang abot langit ang kanyang ngiti. Saan ba pupunta ang lahat ng ito? Tanong pabalik ni Athena. Iginayo ni George si Athena na tumayo at na magkaharap na silang dalawa ay tsaka siya lumuhod. Athena, sa buhay kong ito, ngayon ko lang naramdaman na ang sarap pala talagang may isang tao na kahit hindi mo siya kadugo at mahal ka niya, ay pwede pala yun. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bago simula ng buhay na biglang unti-unting nawalan ng kulay. Athena, my sweetheart, will you marry me? Napatakip ng bibig si Athena. George, yes! Sa puntong yon ay tumulo ang luha ni George. Nang tumingin naman siya kay Athena ay umiiyak na rin pala ito. Ang ganda naman ng singsing na to. Komplimento ni Athena.
Kasing ganda mo. Sang-ayon ni George. Tumayo na siya. Sana hindi ka na magbago, sweetheart. I love you the way whoever you are. Hindi ako magbabago, George. Tugon naman ito. Inilapit ni George ang kanyang mukha kay Athena. Pumikit ang kanyang mga mata at hinalikan niya si Athena. Pagkatapos ng kanilang halikan ay nagtitigas sila sa isa't isa. Next month agad tayo magpakasal. Bulong niya. Unti-unti rin inilapit ni George ang kanyang ilong kay Athena. Ang daming masayang nangyari sa atin, George. Sana ganito parati ang buhay. Bulong din nito. Kahit pa may mga hindi magandang mangyari, basta nandyan ka ay panatag ako. Wika niya. Sa ikalawang pagkakataon ay muli silang naghalikan. At dahil sa halikan na yun ay muli nilang nalasap ang ligaya na noon ay araw-araw nilang natitikman. Kinabukasan ay maraming dumating na bisita dahil sinabi nila ang kanilang engagement at ang pagbubuntis si Athena. Congratulations, boss! Bati ni James kay George. Sabi ko na nga ba, na kayo talaga sa huli. Natawa si George. Napatingin siya kay Athena na kausap ang dating katrabaho nito sa kumpanya. Hindi pa rin talaga siya nagbago. Masayang sambit ni George sa kanyang sarili. Ang dami nangyari, James. Natagpuan ko na sa wakas ang babaeng para sa akin. Masaya niyang pagmamalaki. Mabuti ka pa, boss. Tugon naman ni James. Kinatitigan niya si James. Balita ko, may something na naman sa inyo ni Paula. Natawa si James. Boss, alam mo naman na hindi ko gusto ang mga babae, di ba? Tumango lang si George. Matagal nang alam ni George na lalaki lamang ang gusto ni James. So, si Timothy talaga sa'yo? Tanong ni George. Tumango si James pero medyo may pag-alinlangan. Hindi yata siya nagkakagusto sa isang lalaki. Bagay naman kayo. Baka kulang lang kayo na usap. Payo ni George. Sasagot na sana si James ay lumapit naman si Athena sa kanila. James, gusto ka daw kausapin ni Timothy. Imporma nito. Nasa likuran nito si Timothy. Si Timothy kasi ang head ng mga department. Hi, bati ni Timothy. Kinandatan ni George si James, tsaka nila iniwan ang dalawa. Gusto ni Timothy si James, pero nahihiya siya. Saad ni Athena. Magkatuluyan ang dalawang yan. Tangis sagot ni George. Hinawakan na niya ang kamay ni Athena. Magsisimula na ba? Tumango lamang si George. Iyon na nga, may kaunting program ang kanilang selebrasyon at pagkatapos ng pagdiriwang ay natagpuan nila ang isa't isa na nasa labas ng bahay. Ang saya ko, sweetheart. Panimula ni Athena nang naging tahimik sila. Athena, tangis sagot ni George. Humiga muna si Athena sa damuhan. Sumunod naman si George. Hindi ka ba nagsisisi na minahal ako? Tanong nito. Nakatanaw na sila ngayon sa maraming mga bituin. At dahil sa tanong ni George, ay napatawa si Athena. Bakit mo naman natanong yan? Hindi ako nagsisisi, George. At kahit kailan na hindi ko magagawa yun. I am so thankful. Tugon nito. Gusto ko lang malaman. Tanging sagot ni George. Tara na sa loob? Ayon ni Athena. Dito na muna tayo. Let's enjoy this moment. Sabi ni George. Isiniksik ni Athena ang sarili kay George. Pwede ba nating pangalanan na agad si baby na Star? Tanong ni Athena. Hindi na sumagot si George. Tumagilid siya para humarap kay Athena. I love you. Sambit niya. Nagitian silang dalawa. Hindi na rin sila umimik. Nagtitigan sa isa't isa na para bang sa minutong yon hawak nila ang oras. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito.
Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!